Hello mga guys, welcome back to my channel, Jess Automotive mga guys. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na cylinder head. Pero ito mga guys, ito po sa Nissan Urban, pinalitan po natin yan. Kasi po, dahil sa sobrang overheat, pumutok yung cylinder head. Ito mga guys, oh. Kita nyo po yung crack nya. Yan, oh. Yung bulwak po ng radiator sobra. Itong Isuzu mga guys, i-crack test natin yan. Ito yung cylinder head nya. Pero mamaya mga guys, meron kayong makikita po dyan na bubunutin natin yung yung sleeve. Kung paano natin bunutin kung sa actual. Kasi minsan mga guys, meron na tayo na i-upload na nakakabit sa block yung cylinder na yan. Ngayon ipakita natin kung paano itsura sa loob ng ito yung special tools natin na to. Man made lang to, gawa lang natin to. Diskarte ni Mang Kanor. Okay mga guys, ito po dahil po crack po nyan, pinalatan natin ng buo. Kasi po kung pansinin nyo mga guys, pati yung mga heater plug nyo po, sobrang init po, mga pumuputok. Yan, isa lang ang natira. Tapos ito mga guys, itong pang L300, kakabitan natin ng pang Hyundai Grace. Kasi Hyundai Starex, pares lang naman po yan. Kasi po mga guys, kung pumesto tayo kasi kaya nabanggit ko po ito na pang cylinder head. Ito po yung original niya pang L3. Kung mapansinin nyo po yung rocker arm nyo po, ito po flat type po siya, flat. Itong itong bago po, ito pang Starex, roller type. Tapos ito po turbo type. Ito po yung nakakabit po dito, yung supply po ng langis pupunta sa turbo. Yan. Yan. Ganyan guys. Yan, pwesto natin pagdaldalan natin to. Yan. Tapos ito po, tatanggalin natin yan, ipapasak natin dito. Okay, umpisa na natin. Ito po mamaya panoorin nyo po niyan kung paano tayo bunutin yung injector sleeve nya. Kasi pwede naman po ito pukpukin. Ito, kaya lang po para makita nyo po yung actual na doon sa gamit natin. Mamaya dito muna tayo sa sa cylinder head ng yun. Yan. Ito po kasi ulitin natin itong Urban, bitak yung cylinder head nya. Ito naman L300, ang naging problema nito guys, kasi yung may-ari nito maraming sasakyan, nagpa-compute na rin. Kasi po mga guys, kung pansinin natin, ito po cylinder head nito, ayusin natin yan. Ito kasi number number 3. Kung pansinin nyo po, malalim po yan, kinain ng tubig po yan, na overheat. Yan, ito po kung sa kalsada po yan, bako-bako. Ito po, ang lalim po niya, ganito. Itong isa paano na rin, itong isa pabigay na rin. Pero ito pinakamalala, itong number 3. Kung pansinin nyo po, may dat po niyan, tubig po niyan. Hindi lang napansin yung may-ari na napapa-overheat nya. Tignan nyo po itong isa po, parang kinain na rin ng anay. Yan, kita nyo po ito. Yan. Na dapat po niyan, hindi ganyan. Tignan nyo po itong nag-overheat po siya na bitak yung yung cylinder head niya. Diba, mapansin nyo po ito, mapag-compare nyo po. Hindi po bako-bako. Yan. Pero itong sa kanya, yan, pansin nyo mga guys. Yan. Bako-bako. Tapos ito, yan, ang lalim. Kung
Paring insert natin yan, tanggalin natin yung panibago, baka po hindi obra po niyan, sisingaw lang yan. Kaya sabi yung may-ari nito, just palitan mo na lang ng ano, ng cylinder head. Palitan na lang natin ng buo. Kasi kung order tayo ng ano, ng valve guide, cylinder, valve guide, rocker arm, camshaft, kasi may mga tama na rin. Tapos yung engine valve, tapos magpamasin shop tayo, mas malaki po abutin nito itong luma kaysa itong bago. Kasi itong bago mga guys, ulitin natin, ito po pang ano po ito, pang Starex. Isa pa sa palatandaan na pang Starex mga guys, yun, unang una po turbo type. Yan, meron pong lagayan ng linya ng ano, linya ng langis papunta sa turbo. Tapos yung sa valve cover niya, yung lagayan ng tornilyo po, isa, dalawa, tatlo. Yan o. Kita nyo po yung mga guys. Yan o. Isa, dalawa, tatlo. Kaya ito po, pang Starex. Pero sabi ko po, pwede natin gamitin yan dun sa, dito sa L300. Pwede natin gamitin itong ano, itong pang Starex. Pero yun lang po mga guys, napakasimple lang po niyan. Ulitin natin. Ito at saka ito, kunin natin yan. Ayan, pakwesto na. Ang unang gawin natin mga guys, ito, tanggalin natin to. Ayan. Tapos itong alin na to, ito mga guys, ano to, Remix Nissan Urban, at saka Isuzu Trooper, ito, at saka ito L300, pero gamitan natin ng pang Starex. Ito na yung mga guys. Di ba po, natanggalan natin yung ito, yung lagayan ng tubo ng turbo. Ganyan yan. Kakalasunangan natin po. Diba? Napakasimple lang. Ganun lang po. Tapos, kung i-final natin ito mga guys, lagyan natin ng ano, ng silicone. Kasi, kung hindi natin lagyan ng silicone yan, dito sa dito, baka po magkaroon ng tagas. Kaya ang gagawin natin mga guys, ito na lang po, pinakita lang natin kung bakit, kung pwede bang gamitin yung pang Hyundai sa L300. Pwede. Ito na po yun. Yan, i-clearance na natin yan. Tapos ito, kung yung L300 naman po, lagyan nyo po ng turbo, pwede naman po. Yan, ito po kasi, ito yung linya ng ano, ng langis papunta sa turbo, supply ng turbo po niyan. Pero dahil po walang turbo po, ano na lang po, kinondem o kaya klinos. Okay, ngayon mga guys, dito na tayo sa Isuzu. Ipakita natin yan kung paano yun, pwesto tayo. Pwesto tayo ngayon guys. Yan, pwesto tayo ngayon. Kasi mga guys, meron tayong ano, special tools. Ganito po yun. Testo natin ha, para matutukan nyo. Oh, yap. Dito po kasi mga guys, dito po yun sa likod. Ito, lagay natin dito. Tapos pansinin nyo mga guys, ito po kasi makikita yung dun dito sa dulo. Lagitan natin mga guys ha. Ganito po yun. Itong 4DX1 po kung paano mag, yan, ito po, ilagay natin po dyan. Yan. Ngayon,
Tingnan natin yung sa kabila. Ito na po siya, oh. Kita nyo mga guys, ganyan yan. Ulitin natin, tanggalin natin. Kung tinanggal natin yan, yan. Tapos kung yung saksak natin yan, kita nyo po, yan. Kita nyo po. Yan. O yan. O yun mga guys, saksak natin to. O dito. O diba? O ngayon mga guys, para makumpleto natin, ganito na po yan, itsura po yan. Para makita nyo po yung pinagagawa ni Kuya Jess. Yan. Diba? Ganito po yan eh. O, ulitin natin ha. Tanggalin natin. O. Check natin. Yan. Ilagay natin yung pinakapin para bumuka yung pinakadulo nito. So, ngayon kukuha tayo ng 17. Pagmasdan nyo po yan ha. Kasi mga guys, kung nakakabit sa sa cylinder head nito, diba ko nakakabit yung screw sa cylinder head tapos nakabatong sa block, ganito po itsura po niya sa loob. Ano po, unti-unti po ano po niya, hinahatak niya. Kita nyo na po, wala na yung pinakadulo niya, ano? Yung pin na lang natitira. Bunutin na natin yan. O, diba? O, ito na, o. Taran. Ganito po yan. Ito po kasi, ito yung, kung ito po mga guys, sira ito, versa po yan. Itong linya ng ano, ng diesel, pupunta dito sa ano. Kaya kung yung mga trooper po, naghalo po yung ano, yung diesel at saka tubig, ito po yung naging problema. Itong o-ring na to, diesel ito, pupunta dyan sa tubig. Kaya kung makita yung radiator niya, may tubig. Tapos ito naman, kung itong sira, yung diesel po, napupunta sa langis. Kaya yung langis po, dumadami. Ayan o. Ito po yung nagiging, ano po niya, no, lock niya. O, tapos tanggalin natin mga guys. Diba? Yan yung diskarte niya, no? Pangkanor. Man-made lang to mga guys. Pinag-isiwan ko lang to kung paano gawin itong ano, itong special tools natin kasi ang daming nahihirapan sa paggawa ng 4GX1 dahil lang dito. Hindi nila kayang ibaba kung ano-anong remedyo para may baba nila ano to, may tanggal nila minsan. Binababa nila yung cylinder head, pero sabi ko tinignan ko kung anong dapat gawin yan, wag-aralan natin. Ganun lang po mga guys. Yan. Dinemo lang natin yan kung paano gamitin ito. Special tools. Diba? Na ito, pinalitan natin yung cylinder head gasket. Cylinder head dahil bitak. Ito naman pang L300, pwede natin gamitin yung pang Starex. Okay. For the next video, abangan nyo po ito. 4GX1. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.